Maganda nga ba ang bagong horror movie na gawa ng isang YouTuber? Oo, ipapalabas na nga to sa Pilipinas and isa ako sa mga mag-aabang dito. Down. All we have are surface scans. That's why you're there. This is important. What's left? Too much at stake. Eat it or stand down. Usapan natin ang Iron Lang na bagong horror, thriller, sci-fi, psychological movie. Pinulat, pinroduce, dinirect at pinagbibidahan nga ito ng isang sikat na YouTuber at ayun nga si Mark Fishback or mas kilala bilang Markiplier. Honestly, hindi naman ako masyadong fan ng Markiplier pero nakakapanood ako ng mga content nga niya dati, lalo na yung mga nagre-review siya ng mga bagay-bagay, katulad nung bumili nga siya ng palakol na astig ba yun? Mga hindi nakakaalam itong movie na ito, base ito sa isang sikat na indie game na na-release nga noong 2022 with the same name na hindi ko pa nalalaro pero may mga napanood na akong gameplay dito. Panood ko yung analysis and review nga ni Nexpo sa game na to and kung gusto nyong magka-idea kung saan ba tungkol tong Iron Lang, then panoorin nyo na lang din to. Partida, kinukwento pa nga lang ni Nexpo and analysis pa lang yan ng laro, pero natatakot na ako. So how much more if nalaro ko nga yung laro mismo? Pagkakaalala ko and based na nga rin online, so correct me if I'm wrong, tungkol ito kay Simon na isang lalaking na-convict sa isang kaso. Tulad nga siya ng panghabang buhay na pagkakakulong pero pwede nga siyang makalaya kung sasali siya sa isang misyon. Kailangan nga lang niyang sumakay sa isang submarine na tinawag ng Iron Lang and kailangan nga lang niyang pumunta sa ilalim ng isang dagat na gawa nga sa dugo kung saan mag-iimbestiga nga siya. Itong submarine na ito ay isang lumang submarine na wala nga mga bintana and para makakita nga lang siya doon sa mga nasa paligid niya, kailangan nga niyang gumamit ng mga cameras and sensors doon sa mismong submarine. Ito na nga mag-iimbestiga si Simon, ninaalamin nga niya kung ano nga ba yung mga niririnig nga niya doon sa labas nga ng submarine kung saan kailangan nga niyang makasurvive and magawa yung mission niya. Yes, I'm not sure if kailangan ba niyang makasurvive kasi hindi ko na maalala yung ending nito eh. Pero ang naaalala ko dito, natatakot ako dito kasi bukod sa nasa loob na nga siya ng isang lumang submarine, nasa ilalim pa nga siya ng dagat, tapos nakakatakot din yung mystery kung ano yung mga creatures na nakapalibot nga doon sa submarine. Yun na nga, I'm not familiar sa lore ng game maliban nga doon sa idea na may isang taong nasa loob nga ng isang submarine na mag-iimbestiga nga. So, ayun lang talaga yung idea ang alam ko sa larong to. Feeling ko naman, kahit hindi ka familiar doon sa laro, posible ka pa rin matakot dito eh. Kasi sino bang nasa katinoan yung gugustuhin mapunta sa ganitong sitwasyon? Sa Titan Ocean Gate pa nga lang, kahit si Thanos pa yung magtulak sa akin sa loob niyan, hindi mo ako mapapasakay eh. Para sa isang taong katulad ko na takot sa mga masisikip na lugar, tapos hindi marunong lumangoy, tapos dadalhin pa sa ilalim ng dagat, wala nang mas nakakatakot pa dyan regardless if may monster man or wala. To be honest, yung itsura ng film, sobrang obvious na limited nga lang yung budget niya, pero for me, okay lang naman yon and sobrang understandable. Yeah, the cinematography, the sets, and the PD could be better, pero para sa budget and team nila, sobrang ganda na nagawa nila kumpara mo doon sa mga mas matataas pa na budget ng mga Hollywood movies eh. Mga hindi nakakaalam, passion project kasi to ni Markiplier and big respect sa kanya kasi just making a film, that takes a lot of guts considering na halos buong budget nito sa kanya din mismo galing. Ilang budget, pati marketing, again siya yung nagsulat, nagdirect, and yung bida nga rin dito. O diba? Siya na halos lahat. So doon pa lang, deserve na talaga nitong mapanood. Mga fan ni Markiplier, pwede na kayo magpa-reserve kasi alam ko meron tong fan screening on February 21 sa SM Mega Mall, SM Mall of Asia, and SM North. Hindi naman kayo makakapagpa-reserve kasi limited nga lang yung seats. Don't worry kasi ipapalabas naman dito sa sinehan. Ayun, ipapalabas nga to sa mga sinehan on February 25. So, abangan natin lang. Thank you.